Eto na nga mga chong, marami tayong PB updates. Christian Stan Hardinger nagsalita na matapos ang crucial error. Dwight Howard, maglalaro nga ba para sa Gilas Pilipinas? Ngayong araw ay inilabas na ang 41-man pool ng US para sa paparating na 2024 Olympics. At hindi nga kasama dyan si Dwight Howard. Kaya naman nag-react nga ito at sinabing, "Guess I'm playing for the Philippines." Paniguradong alam na ni Dwight Howard na naglaro para sa Gilas Pilipinas ang kanyang teammate sa SGA na si Andre Blatch. Pero ang malaking tanong, pwede bang makapaglaro si Dwight Howard para sa Gilas Pilipinas? Kung matatandaan nyo mga chong, ay naglaro na itong si Dwight Howard sa Team USA noong 2016 FIBA World Cup Championship at 2008 Beijing Olympics kung saan nakuha nila ang gintong medalya. At ayon sa rules ng FIBA ay hindi na pwedeng maglaro ang isang player once na nai-represent na nito ang isang bansa after 17 years old. Ayon niya dyan, malinaw na malinaw. Hindi pwedeng maglaro para sa Gilas Pilipinas itong si Dwight Howard dahil naglaro na ito noon para sa USA. Napakarami na ngang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Kaya wag na silang mag-focus na paglaruin si Dwight Howard sa ating national team. Ang pag-focusan ngayon ng Gilas ay itong si Kevin Kiambao dahil ginagapang na nga ito ng UAE para maglaro as a naturalized player at kung mangyayari nga yan mga chong ay malaking problema para sa Gilas Pilipinas. In conclusion, hindi pwedeng maglaro si Dwight Howard sa Gilas Pilipinas. Ang dapat pagtuunan ng pansin ng Gilas ay ma-secure si Kevin Kiambao. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Christian Stan Hardinger nagsalita na matapos ang crucial error sa nakalipas nga na Game 1 semis sa pagitan ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen ay napakainit at dikdikan lang ang labanan ng dalawang koponan. Nagkatalo lang talaga sa dulo matapos ang crucial error sa pasa ni Scotty kay Tony Bishop na tinapik ni Christian Stan Hardinger. Kaya naman marami ang nagsasabi na kaya sanang manalo ng Barangay Ginebra kung hindi lang nagkaroon ng miscommunication itong si Christian Stan Hardinger sa kanyang mga teammates. At ayon nga sa latest interview nitong si Christian Stan Hardinger ay inamin nga nito at inako ang pagkakamali na naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Dagdag pa ni Christian Stan Hardinger ay na mental block nga daw siya sa crucial second ng laro at akala niya nga daw talaga ay sa kanya ipapasa ni Scotty Thompson. Inaako nga ni Christian Stan Hardinger ang kanilang pagkatalo at napakalaki nga ng panghihinayang nito dahil kaya sana daw nilang makuha yung Game 1. Pero nangyari na nga daw ang nangyari at kinakailangan nga daw nilang mag-move forward at mag-focus sa paparating na Game 2. Para sa akin mga chong ay nangyayari talaga yung mga crucial error lalo na kapag na may mental block ang isang player gaya nitong si Christian Stan Hardinger. Pero sa katunayan nga mga chong ay itong si Christian Stan Hardinger ang may pinakamagandang performance para sa Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 1 semifinals kung saan nakapagtala nga ito ng double-double performance na 21 big points, 11 rebounds at 3 assists. Grabe nga yung performance nitong si Christian Stan Hardinger at hindi nga biro ang kanyang trabaho kontra San Miguel Beermen dahil si Benny Boatwright at Junmar Fajardo lang naman ang sinasabayan nito sa loob ng painted area.
pero nagagawa pa rin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Talagang nagkamali lang si Christian Stan Hardinger sa crucial minute ng laro. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin matatawaran ang kanyang naging performance sa nakalipas na Game 1 semifinals. Naniniwala ako mga chong na babawi itong si Christian Stan Hardinger at mas magiging better player ito matapos ang kanyang crucial turnover. Ayon pa nga rin dito kay Christian Stan Hardinger ay ipinapangako nga nito na babawi ang Barangay Ginebra sa Game 2, lalong-lalo na nga daw siya at mas dodoblehin pa nga daw niya ang kanyang performance at aayusin nga daw nila ang dapat ayusin sa kanilang kupunan. Sa ngayon ay 1-0 na ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra. Mahaba pa naman ang semi-final series at marami pang pwedeng mangyari. Paniguradong makakabawi si Sistan at ang Barangay Ginebra sa kanilang gagawing adjustment.